Magandang gabi po sa lahat. Naimbagang rabihim sa mga kapsat ko, sa aking mga ah, kaibigan sa Kwan, sa Pampanga, na Mayapabegi, sa Bicol, Maray na Banggi, sa mga Bisaya, maayong gabi, sa mga Waray-Waray, maupay nga gabi, sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa mga Boholano, maadyong gabi. Tapos sa inayos ko lang yan ako. Sa mga taga Surigao, Maradyaw nga Diyom, sa mga Tausog, Marayo Dum, sa mga Maranao at mga Maguindanao, Mapia Magabi, langon sa inyo. Malapit na pong Ramadan. Sa inyo po, binabati ko kayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At napostpone na naman ang election sa BARM. At wini-welcome yan ng mga pamunuan ng UBGP at saka mga opisyal ng BARM. So anyway, bago po tayo magsimula sa aking topic, pasadahan ko muna sandali. Maiksi lang yung mga mainit na news, no? At kunting kunting pitik lang. At ang una natin na banggitin ay itong statement ng Bangsa Moro Government na i-reschedule ang election sa October ay uh, kumbaga welcome na welcome sa kanila yung pag-postpone ng pinirmahan na ni BBM, ang pag-postpone na magiging October ng election nila ngayong taon. So that will give time to them to prepare. Pati ang pumirma dito si Chief Minister Honorable Ahod Ibrahim. So yan po. Tapos dito naman sa Kwan, si Pope Francis po ay pagdasal po natin ay hanggang ngayon hindi pa makalabas sa ospital at binibigyan pa ng 1 linggo ng kanyang mga doktor. At siya ay 88 years old na siya sa ngayon. Ang sakit niya po ay pneumonia. At ang kanyang doktor ay sabi ni Dr. Alfieri, Professor Alfieri, ay ginagamot pa siya sa ngayon. So, ipagdasal natin ang pinaka-presidente ng Katolikong Simbahan. Okay, mga kababayan ko mga Muslim, pagdasal niyo rin kay Allah si Pope Francis. At sa mga Protestants din, alam ko malapit din sa inyo yung Pope. So, pakidasal na lang natin. Tapos ito lang medyo ibalita ko lang, hindi naman ako naaalarma lang ako nitong ikaw na nga yung kaibigan ko ito si medyo mayroon lang akong hindi magandang pagtingin nito kasi nga naalala niyo yung si Major General siya ngayon, Nicolas Torre, na taga-amin dito, taga Coronadal, South Cotabato, ay napabalita ngayon na sinearch niya yung bahay ng vlogger na si John Abinis. At ang dahilan ay nakakuha siya ng search warrant. Hindi ko alam ang search warrant kung anong laman, anong klase search warrant. Kasi po iba po yung search warrant sa lugar, sa bahay. Iba naman ang search warrant para sa mga computer. Hindi ko alam kung ang mga search warrant niya sa computer o pero ayon kay John Abinis, pinasok siya doon at kinuha ang kanyang cellphone. Pagkatapos, ang naging pangit lang dito tingnan, nagsampa ng kasong libel, cyber libel si General Torre laban kay John Abinis at kanyang binibintangan ito na gawa ng litrato na pinalabas na si General Torre ay nasa ospital. At ayon kay General Torre ay hindi yung totoo. Nagsampa na siya ng libel tapos siya pa nag-serve ng search warrant. Mukhang pangit. Dapat sa ibang police unit ang gumawa nun. Dapat para hindi po walang kulay palakas-lakasan ay dapat NBI na po ang pinagawa mo ng search warrant na General Migo General Nicolas Torre. Next time, do not do it by yourself. Ask the help of your friends in the NBI. Sila na lang ang mag-serve ng search warrant. Pangit tingnan Okay?
At anyway, I look at it as an offense against press freedom kahit magkaibigan, magkababayan tayo. But every time na nakakita ako ng isang vlogger, kahit na fake news vlogger pa yan, ay kinakampihan ko yan. Kasi iba po, ma'am, i-explain ko sa ibang vlog na lang kung bakit mahalaga po ang vlogging. Okay? So, yun lang po ang sinasabi ko sa ngayon. Next ay dito tayo sa yung sa PNP pala, isang magandang babae na doktora, bata-bata pa, mga 30 plus years old, ay natagpo ang patay doon sa Naga City sa loob ng kanyang sasakyan. Binaril po siya. Tapos, sabi ko na nga ba na love triangle ang pinanggalingan nito. Magandang babae kasi ito, magandang doktora. At ang lumabas ngayon ay inaresto ang boyfriend niya, kalibiin niya. So, ibig sabihin, nagselos yun ang pinanggalingan. So, sayang, ibablog na lang natin balang araw yun. Binabalita ko lang na sumuko po, naaresto pa lang, sinampahan ng kaso ng murder ang boyfriend. Ang sampa ay pulis. At ang alam ko ay mukhang susuko naman ata o nasuko na, hindi pa nabalita kung sumuko. Nasampahan ng kaso ang boyfriend. Nung nakaraang kahapon, kasi Sabado ngayon, kahapon sinampa. At ang pangalan ng boyfriend niya si Raymart Martinez. Ay nag-surrender siya sa NBI. So, ito ay ayon ang pagsampa sa Naga City Police, no? Si Lieutenant Colonel Chester Pumar ng Information Officer ng Naga City Police ang nagbalita. At sumuko daw sa NBI si Raymart Martinez. Alam nyo, nakita ko si Dr. Rajan Bonet Romualdez. Romualdez pang apelyido. Isang maganda, nakita kong litrato nito, magandang babae. At natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng sasakyan na may tama ng baril sa ulo noong February 16. So, ibig sabihin, February 14, Valentine's Day, hindi ba sila, away pa rin ba sila? Nakakalungkot tingnan na yung magkakasingirog ay nagpapatayan. Ito naman tayo sa yung balita na i-implement na daw in full na lahat po na may RFID dadaan sa SLEX, sa NLEX at lahat ng mga LEX expressway ay full na daw, wala na daw cash. Hindi na daw ka na pwede pumila sa cash lane at ikaw dadaan. Ang problema po nito ay dapat hindi nila alisin yung cash lane. Against po ako sa ipo-full mo na lahat RFID na. Bakit po ako fully against? Give it as a freedom to individuals. Bahala sila kung gusto na ka-cashless o babayad ng cash. Yung iba naman na hindi po nagbabayad ng cash ay ang kanilang argumento po ay bakit kami magpupundo kami 3,000 sa aming card, tapos ilan tayo, 10 milyon na mahigit na mga nagpupundo. So 10 milyon times 3 milyon, 3 billion kagad ang kapital ginagamit ng NLEX, ginagamit ng mga kumpanya ni Manny Pangilinan at ni Ramon ang ating pera nakabangko sa kanila, sa kanilang RFID. Parang pangit, parang unfair. Kumbaga, wala namang interest na binibigay sa mga mahilig magbangko sa kanilang cashless card. So, mukhang pangit 'yun. Hindi po dapat gayon kung ang mga may sasakyan na nagdeposito ng pera sa card na dapat, kung payag kami noon, basta bigyan nyo kami ng corresponding interest, monthly interest. Kasi kung ang deposito namin ay walang interest, para na rin yung kaming niluluto sa aming sariling mantika. Di ba? I hope so. Nakita nyo yung wisdom behind. Yan lang po pinapasadahan ko. Next. So, may isa pa, akong isang pansinin, naalala mo yung may isang abogado na si Attorney Demosthenes Texon,
ay natanggalan siya ng lisensya sapagkat po yung kanyang kliyente ay niloko niya sa pera ng 60 million pesos. So, ang ginawa niya po, kliyente niya ito sa pagkukuha ng pera mula sa DPWH sa para magbabayad sa lupa nila na kinuha ng DPWH. So, ang bayad na sa 120 plus million ata. Tapos, ang binigay niya sa mga kliyente, 51 plus million lamang. At binigay niya daw ang 60 million kay Leila de Lima, pangkampanya. At ang 23 million na sa kanya. So magkano yan? Mga 150 plus million pala. Okay. So ngayon, hindi daw yun totoo, sabi ni Secretary ni dating Senador Leila de Lima. Chinek daw nila yung kanilang listahan kung sino mga nag-donate sa kanila. Wala pong nag-donate sa kanila na Attorney Demosthenes Tecson ng 60 million. So, ibig sabihin, nagsinungaling naman ito si Attorney Tecson at kinawawa niyang kanyang kliyente. So, itong abogadong ito, kakaiba sa akin, ako na-disbar ng dahil lamang sa pag-publish ko sa Facebook ng aking sariling reklamo na ginawa para sa pandarambong laban kay dating Congressman Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez at sa kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel na may-ari ng malaking store sa Tacurong City na kung tawagin ay Tacurong Fitmart. At kanilang ni in-overprice ang kontrata sa pag-supply ng pagkain para sa mga bakwit sa Marawi sa kasagsagan ng giyera noong 2017 ng gobyerno laban sa mga mauti terrorist. So, ang nangyari, ang in-order ng DSWD ay 1,143,120 packs. In-overprice nila at ginawa nilang 515 pesos and 40 centavos sa kada pakete. Ngayon, nung bumili ako sa Tacurong Fitmart din, ng katulad ng mga items na nilagay, ay binigyan ako ng Tacurong Fitmart din ng resibo na ang halaga ay 270 pesos and 50 centavos lang, hindi lang kasama ang tuyo. So, 200 plus ang overprice. So, ibig sabihin ng binulsa nila ni Congressman Dinan Hernandez at sa kanyang sister, kasama na ang director ng Regional Director DSWD Region 12 na si Bay Zorahaida Tanggol Taha ay umabot sa 226 million pesos. Siyempre, binigyan din dyan yung mga Beach and Awards Committee. Kasama dyan si Jackie A. Lau at saka yung kanyang assistant si Emerita Q. Dizon at saka kanyang assistant na sa BAC o Beach and Awards Committee na si Muhammad Faiz Zarif. So, yan lamang po ang kapag kakaiba sa amin, ako na-disbar para sa bayan. Si Attorney Demosthenes Tecson na-disbar sa pangungulimbat ng pera ng kanyang kliyente, 60 million lamang. Grabe ka, Attorney. You have no place in lawyering. Niluloko mong kliyente mo. Sige. Anyway, tapos na tayo dyan. So, ang sunod naman pag-usapan natin ay itong election, itong impeachment complaint. Mind you, ladies and gentlemen, may mga na-lecture na rin ako tungkol sa mga depekto sa impeachment complaint. Ang suma total po dito ay niloko tayong Pilipino. Halos maraming mga sa Pilipino, kasama na ako, ang gusto magkaroon ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ngayon, ang nangyari po ay pinagluloko tayo ng mga congressman na ito. Akalain mo na ni isang kaninang umaga, nag-vlog ako, na-discover ko na yung tatlong naunang reklamo na complaint sa impeachment, December 2 sinampa, December 4, December 19, ay kanilang pinaang-abot sa House of Representatives, dineliberate nila at binutuhan nila na ilagay sa archive. Ibig sabihin, dinismiss nila. So kung dinismiss nila, kasi wala nang silbi pag-archive eh. Although hindi dismissal ang tawag, it is good as dismissed. So kung good as dismissed, ibig sabihin, na-recognize ninyo na reklamo yan. At kung bakit pinaabot sa House, ibig sabihin, it complied na sunod ang utos ng Constitution sa Section 3, Article 11, Paragraph 2 ng ating Constitution na nagsasabi, kapag ang reklamong impeachment
na sinampa sa opisina ng Secretary General ng House of Representatives ay beripikado. Nang ibig sabihin ng beripikado ay ang mga nagreklamo ay nanumpa at saka man nag-endorse na nanumpa na nabasa nila ang reklamong impeachment, lahat ng mga aligasyon at naintindihan nila ang binasa at ang mga nilagay nilang aligasyon ay totoo ayon sa kanilang personal na kaalaman o kung hindi man nila alam ay ito ay may suporta na mga dokumento na mga authentic. Okay? So, hindi po nila yan sinunod. Pero kung sumunod na yan, ang unang tatlong complaint, assuming ay ganon, beripikado ko no, December 2, December 4, December 19. So, kung beripikado, obligado po ang House of Representatives na ibigay sa House para i-endorso sa proper committee, concerned committee. Ang sinabi ng Constitution, concerned committee. Hindi po nagbabanggit ang Constitution ng Committee on Justice, concerned committee. So para klaro ako, nais ko ipakita ang ating Constitution para klaro na sa concerned committee lamang endorso. So ibig sabihin, obligado ang House of Representatives na ipaakyat sa House ang tatlong reklamo at i-endorso sa proper committee. This time, ang ginawa na sa tatlo ay in-endorso sa archive. Can we consider archive as committee? Pero kahit hindi man may consider, ang ibig lang sabihin nun kung bakit nila in-archive, dinismiss nila. Kasi ang archive po ay ibig sabihin nilagay sa cabinet. Pag nilagay mo sa cabinet ang isang reklamo, ibig sabihin wala nang silbi, hindi na magagamit yun. Kung hindi magagamit, ibig sabihin dismiss na rin. So kung dismissed, ibig sabihin nagkaroon na po ng proseso. Kasi sinabi lamang sa ating konstitusyon, tingnan niyo itong highlight ko, kapag beripikado, obligado na dalhin sa House of Representatives sa loob ng 10 session days at i-refer sa proper committee within 3 session days. Proper committee within 3 session days. At kung ang nangyari sa tatlo na nauna sinampa ay binigay sa kinalendaryo sa order of business noong February 5, ay ibig sabihin ay ang veripikadong complaint na yun ay dapat lamang na igalang as verified complaint. At kung verified complaint, obligado ang House na i-refer sa committee, proper committee. Ano yung proper committee? Ito yung proper committee, archive, kasi meron na silang sinampa na pang-apat na complaint. So, ibig sabihin ko, pag dinismiss nila, ibig sabihin, hindi na sila pwede makapagsampa ulit ng bagong complaint ng impeachment. Yan na po ibig sabihin. At ito makikita mo sa paragraph 5, sinabi ito. No impeachment proceedings can be initiated against the same official within more than 1 year. Not within a period of 1 year. So ngayon, kung tinanggap nila sa House, diniscuss nila at nagbuto-boto sila na ibasura papunta sa archive, ibig sabihin dinismiss nila. At kung dinismiss nila, kinikilala nila na complaint yun. At kung kinikilala nila na complaint at binigyan nila ng proseso sa pamamagitan ng pagbuto-boto, ay initiated na yun. Initiated na ang proceedings. Kaya nga lamang na-dismiss. Yun ang problema nila. So, okay? So, hindi ko sinasabi pero tahasang ang opinion ko dito ay balabag na sa batas. Ang pangalawa, yung fourth complaint na sinampa nila na pinirmahan ng 215 congressmen noong February 5. Okay. Additionally, ang gusto ko dito, parang inamin na rin ni Jinky Luistro na hindi nabasa ng mga 215 congressmen. Ang kinikwento niya kung bakit hindi nabasa ay hindi naman niya defensive siya masyado. Sabi niya, bago pa naman dumating ang fourth complaint, ay nabasa naman, nanonood naman ang lahat ng pumirma ng reklamo, nanood sila sa Quadcom Committee at sa Good Government Committee. Doon nila nakita yung mga confidential fund ni Sara Duterte,
na iba-iba yung mga pangalan, may mga Meriglis Piatos, at napag-usapan din daw dyan. Ibig sabihin, gusto niya malaman, alam ng mga congressmen na pumirma. Oo, maaaring alam. Sabihin na natin, alam ang mga issue. But the problem is, Attorney Jinky Luistro, nilalabag mo po ang iyong sumpa bilang abogado pag sinabi mong alam. Bakit? Sinabi mo lang at inamin mo na rin na pinayagan mo at naging prosecutor ka pa, lead prosecutor ka pa para sa pagpupos ng impeachment laban kay Sara. So ngayon, inamin mo pala na hindi naman nila nabasa. Ang sinabi mo lang dahil alam na nila yan, hindi na kailangan basahin. Yan pong ibig sabihin niya. Pagkatapos daw, alam naman daw nila yung unang 3 reklamo. At ang pang-4 na reklamo ay hango rin daw, kinuha na daw sa 3 reklamo. Kaya alam nila, no need na daw basahin. O ito, pag-amin na ito. So dismiss na naman ito. At panibagong dahilan kung bakit dismiss. O pakinggan natin si Jinky Luistro. Para sabihin ninyo, nagsasabi ako ng totoo. Pakinggan niyo si Jinky Luistro. Of impeachment in the impeachment complaint. I wish to impeachment in the impeachment complaint. 7 articles. Inilatag. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint. I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Bunsod nito, umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. So, ibig sabihin lang... Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Samantala, naniniwala naman ang kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador. Balitin ko lang ha, kasi nawala ako eh. 120. Ulitin lang anong sinabi ni Jinky Luistro. Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint. I wish to submit ay napag-aralang mabuti. Napag-aralang mabuti. Hindi yun, ibig sabihin, hindi na sinabi na binasa yung pang-4 na complaint. Okay, patuloy natin pakinig. Napag-isipan. Napag-isipan lang. Sige. At nabalanse. Nabalanse. Hindi pa sinabi na nabasa ang 4th complaint, pang-4 na complaint. Ang mga ebidensyang pwedeng mga ebidensya doon na balanse gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Ayan ang sinabi niya na yung mga ginamit na mga ebidensya, mga sinabi doon sa reklamo sa pang-4 ay na alam na daw nila yun. So, yan lang, hindi niya man sinabi na nabasa ng complaint ng mga kasamahan niya noong sila ay pumirma ng kanilang tinatawag na impeachment complaint. So, ngayon, ito naman ang binanggit niya dito sa newspaper. Ipakita ko yung newspaper. Ito. So, yan ba nakita nyo ba? House members, andyan si Jinky Luistro. Na nasunod daw nila yung batas ng impeachment sa pagsampa. Yan sila. Sa gitna ay si dating Congressman Nery Colmenares. Ang sa kanan ay si Attorney Lawrence or Congressman Lawrence Defensor. Pamangkin niya ni Miriam Santiago na congressman sa Iloilo. So, tahasan lang sinabi dito na nasunod daw nila yung lahat ng inuutos ng impeachment rules na nakalagay sa House of Representative Rules at yung iniutos ng Constitution. Basahin natin, naka-English lang po ito.
But Batangas Representative Jerby Luistro said that the fourth impeachment complaint signed by more than 200 lawmakers did not violate the one-year bar set by the 1987 Constitution. She said in a television interview that the first three complaints filed by civil society groups in the office of the House Secretary General were not formally referred to the House Committee on Justice for deliberation. So yan ang katwiran niya. Dahil hindi binigay sa House Committee on Justice for deliberation, ay hindi niya siya makonsidera na initiated na yung impeachment process. Yan ang katwiran niya. Ngayon, ang katwiran ko naman na pwedeng sabihin na initiated na kasi ay tinakel nila sa House sa plenary yung session na andun sila lahat, majority sila. At ang nagdesisyon sila, even without reading it, to archive the three impeachment complaints. So, ngayon, bakit nila in-archive? Ibig sabihin, wala nang gamit yun. At kung in-archive at hindi na magagamit, ibig sabihin, good as dismissed. Kung dinismiss na nila, ibig sabihin, hindi ka na pwede makasampa ng panibagong impeachment complaint. At ibig pong sabihin, hindi pwedeng tanggapin yung pang-apat na impeachment complaint na ginawa nila. So, yan pong aking argumento naman. But in this case, sabi ni Jinky Luistro, the prohibition period would take effect from February 5. Yun daw ang pagbasihan. Well, I stand firm on my studied opinion na tama po ako. Okay? So, yan po ang titingnan naman natin kung nasunod. Sabihin nila nasunod daw. Pero itong ebidensya na napakita, dokumento mismo napakita na hindi nila po sinunod. So, ito po ang kanilang, ilagay ko sa screen ang complaint na ginawa nila. Ito po ang ginawa na reklamo na complaint for impeachment na ginawa ng House of Representatives. Nabasa ba ninyo yan? Yan. Nabasa ba ninyo yan? Yan. Palaki natin. In the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. Ayan, verified complaint for impeachment. So, nakasulat, we, the undersigned complainants, as the duly elected representatives of the people comprising at least one-third of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines, under oath, do hereby file this complaint for the impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. So, 4, culpable violation of the Constitution. Number 2, betrayal of public trust. Number 3, graft and corruption. Hindi pa nilang ginawang bribery. And other high crimes. Yan. So, ang bribery, sinasabi ko dahil na may testigo na nagsasabi na binigyan daw siya ni Sara, ng tao ni Sara ng siyam na envelope na may laman 25 o 50,000 kada isang envelope, na siyam na envelope. Sinuko daw niya sa obispo. Well, that remains to be seen. Kung matuloy ang trial, ipipresenta yon. Makikita natin lahat kung anong katotohanan dun sa likod na yon. So, itong nature of complaint, diretso tayo sa dulo. Ito, ground 1, article 1. Sa ano sabi nila, hindi na tayo magtukoy sa laman. Dito na tayo sa direkta sa dulo. Sa dulo, tingnan natin kung paano nila nilagdaan ng mga 215 congressmen. Yay. Ito yung katapusan. Resolution relief. Wherefore, itong katapusan ng reklamo nila. Be it resolved as resolution, nilalabas nila na resolution nila. Constituting one-third of all members to file this complaint resolution for the impeachment of the Vice President. And resolve further to transmit the same to the Senate. Yan ang sinabi nila. Thereafter, it is most respectfully prayed by the complainants for the Senate to constitute itself as an impeachment court
and to forthwith conduct the impeachment trial against Vice President, and after due proceedings, render a judgment of conviction against Vice President Sara Semerwan Duterte and decree her removal from the office of the Vice President and perpetual disqualification from holding any public office in the Republic of the Philippines. So other relief and remedies. So tingnan mo, ito dito sila na nagsimula pumirma sa ibang pahina. So kung tingnan mo hanggang page 32, pero mga pirma walang pages. So Ferdinand A. Marcos, number 1, First Ilocos Norte. Ay, anong pirma-pirma niya? Hindi ko mabasa. Number 2 na pumirma si Aurelio Dong Gonzales, 3rd District, Pampanga. Number 3, si Manuel Jose M. Dalipi, 2nd District, Zamboanga. Tapos number 4, si Jordin Jesus M. Romulo, Lone District, Camiguin. Tapos number 5, si David Katarhan Suarez, si J.J. Suarez, 2nd District, Quezon City. Tapos number 6, si Jefferson Kunghon, 1st District ng Zambales. Tapos si Ana Villarasa Suarez, Aluna, itong asawa ni J.J. Suarez, na may family dynasty sila, may Aluna party list pa siya. Tapos si Francisco Relo, So anyway, punta tayo sa dulo. Dulo, itong mga pirma, 100 hanggat sa 215 po ito. So ito yung mga pirma. So 215, si Ferdinand Martin C. Romualdez, 1st District, Leyte. So ito na ngayon ang verification na. Subscribed and verified before me on this day of February 2025 at the House of Representatives, Batasang Pambansa Complex Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment. Dapat complaint for impeachment, hindi of, against Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. This instrument, which is in the nature of complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexes, signature pages, verification, and this page has been signed by all the complainants on the appropriate signature pages. So sinabi, witness my hand and seal. Sinabi lang ni Reginald Velasco na pumirma lang sa harap niya. Hindi pa nila, mayroon pa daw excluded pang verification. Nabasa ko ng verification nila niyan na knowledge and belief. So ito, hindi naman ito verification. O tingnan, jurat lang ito. O ito naman ang sinasabi nila na hindi sinunod. Ipakita ko sa screen, ayon sa batas ng Kongreso sa ngayon, ito po ang dapat sundin na igagawa bago pumirma mga congressmen. Ayan. Ayon sa impeachment rule nila, dapat ang isulat ay we, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint or resolution of impeachment, that we have caused the said complaint or resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of documents and other records pertinent thereto. Itong statement na ito ay hindi nila kinopya na dapat iyan po nilagay dito o ibang nakasulat o. Walang nakalagay dito na nabasa nila. Ulitin ko pa sa na subscribe and verified before me on this. May blank pang date. Hindi pa natin alam kung anong petsa of February 2025 at the House of Representatives, Batasan Pambansa Complex Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. This instrument, which is in the nature of complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding annexes. So walang sinasabi dito sa kanilang pinirmahan na nabasa nila at naintindihan. At walang sinasabi na personal nila na alam. So ibig sabihin lang ay good as dead. Ibig sabihin, hindi po nila alam
ang kanilang reklamo. Kung hindi nila alam ang kanilang reklamo, so hindi siya matatanggap na reklamo. Yan po. Ibig sabihin ito, tayong mga gusto magkaroon ng impeachment ay nabudol tayo ng mga congressmen. Very obvious na nagmamadali sila. Yung pagmamadali nila ay ano ang sa likod nun. So, maring totoo na ang hinahabol nila kasi nabalahura na lagay na sila sa balag ng alanganin nang na-discover ng mga blanco na Bicameral Conference Committee report na dapat hindi blanco yun kasi iyon po ang susundin ng General Appropriations Bill na pipirmahan ni BBM, pipirmahan ng Secretary General ng Senado at saka Kongreso at pipirmahan ng Senate President at ng Speaker of the House. So, ang problema, blanco yung kinupihan. Paano nagkaroon ng kinupya kung blanco ang kinupihan? Dapat the same ang copy, verbatim, or in toto causing. Dapat gano'n. Ang problema, hindi. So, yun ang hinabol na nagkabulilyaso sila para sabayan at mahati yung atensyon ng mga mamayan, mawawala doon sa pinaka-corrupt na budget sa Pilipinas sa ating kasaysayan, mawala doon. Dito na matutok sa impeachment. Kaso lang, talagang katotohanan sa buhay yung haste makes waste. Ang pagmamadali na gawain ay laging nababasura. Yan po ang nangyari. So, ibig sabihin, by the stroke of divine providence at hindi na nila na perfect ang paggagawa ng reklamo. Pwede man, kung tutuusin, tingnan mo, parang technical matter lang yan. Pero kung hindi pagbibigyan ito, kung titingnan ito ng Supreme Court, stricto po yung Supreme Court. Kasi ang pinapatanggal natin sa pwesto ay elected official. Hindi ito siya basta kay Chief Justice lang na in-appoint lang. Hindi po ito siya commissioner ng commission o ng ombudsman na in-appoint sila na marami ka pang pwedeng appoint. Ito po ang halalan, napakalaki po ang gasto ng COMELEC para magkaroon ng halalan para pumili lamang tayo ng Vice President at pagkatapos ibabasura lang sa impeachment na ilang congressman lang ang pumirma, 'di ba? At saka senador. So dapat mas mataas ang uri ng pagtingin sa complaint laban sa president at saka sa vice president. Ganun sana dapat. Pero ang nangyari dito sa pagmamadali nila ay basura. Kasama po yan, kagaya lang po yan, walang naiba yan sa reklamo sa korte, RTC, at ibabasura ng RTC kung hindi tama ang verification mo. At kung tinanong ka ng Diyos, nabasa mo ba itong reklamo mo? Pag hindi ka makasagot, sasabihin ng korte, ay hindi mo pala nabasa. Dismiss na yan, hindi mo pala alam ang reklamo mo. Kasi bawal po na magsumiti ng reklamo na hearsay. Pagreklamo na hearsay. Pero sa pagsagot po sa mga quad committee na mga hearing, hindi po binabawal ang hearsay dyan. Ang dito lang binabawal ang hearsay sa reklamo na formal. So dahil reklamo na formal at matatanggal sa pwesto ang mga taong apektado, kagaya ng Vice President, o di kaya makukulong kung akusado pa sa criminal case, makukulong ang tao tapos magsisinungaling ka lang, wala kang ebidensya. So hindi pwede. So kaya sa korte, kailangan talaga ng ebidensya, maliban na lamang kung ang ebidensya mo ay nakasandal sa tinatawag na judicial notice rule. So pagka ganon, ay depende kung paano mo maisalang. Kagaya ng halimbawa, magdidesisyon ng korte, sino ang tutuong nanay ng isang anak, gagaya ng ginawa ni Haring Solomon. O makinig po kayo mga kapatid ko mga Muslim. Ito po sa Biblia ng Kristiyano, makikita mo dyan na nagkikwento si Haring Solomon na nalagay sa alanganin kung sino ang totoong nanay sa dalawang babae na nagkiklaim, nagsabi, anak ko yan, sabi sa anak ko yan. So sinabi ni Haring Solomon, wala tayong ebidensya kung sino ang nanay, o ang gagawin lang natin, hatiin natin sa gitna ang anak, tapos ang kalahati sa iyo, isang kalahati ibigay sa iyo. Sumigaw yung isang babae, Haring Solomon, huwag niyo na lang po hatiin, ibigay niyo na lang sa kanya. So iyon po, nagdesisyon si Solomon, kahit wala siyang dokumento, iyon po ang totoong nanay. Yan po tinatawag na judicial notice of the experience of mankind. Judicial notice of the logical reaction of men or women
or individuals pag malagay sa sitwasyon na ganon. Okay? Parang ganon din kay kay Bong Revilla na reklamo laban sa kanya ay paulit-ulit na ginawa sa loob ng 5 taon, 6 na taon. Loob ng 6 na taon, paulit-ulit na piniki ang pirma niya, humingi ng pondo, ibigay sa kay Janet Napoles. Pwede ba mangyari yun sa 5 taon? Okay? Mamaya po mag-vlog ako patungkol po sa development sa kaso ni Bong Revilla. Okay? Hanggang dito lang muna tayo. Magbabasa na lang ako. Ay, Arnold Lalas, good evening, Doc. Vrilla, Hinos, magandang gabi. Kumusta ka dyan sa Zibera, Mabalacat? Edelberto Cagiat, good afternoon, sir. Rolando Ayang, we support Duterte. Beam for Senator. Team, team. So, Day, magandang gabi. Rico Evangelista, Engineer Toto Bonyog, watching from Surrey, British Columbia, Canada. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Jess Del Rosario, good evening. Day, prayers for Pope Francis. Nelson Loses, Engineer, good evening. God bless, Philippines. Good evening po, Sir Nelson Loses. At D, Attorney, ang dami daw pumunta na pulis sa bahay ni John Avinis. Tapos, kinuha mga gadgets. Tama ba yun? Nasa rally, indignation rally ngayon si Avinis. Speech, ganun ba? Sige, pakinggan natin. Ayaw ko yung mangyari na ganun eh. Gwen Salimbangon Suko, maayong gabi Isab. Arnold Lalas, kaming mga International Fraternity Tau Gamma, P. Triskelion, I support Sara Duterte Solid Team. Duterte kami from Angeles City. Chapter, Maya Pabengi, Arnold Lalas, founded on October 4, 1968, UP Diliman, Quezon City. Tapos JJ, nagmukha lang daw matino si Luis Tro dahil palagi na nag-i-English, di nag-i-English. Imelda para Sotenko, unfair talaga para sa mga sasakyan. Yung mga RFID, unfair yan. Cash and main mode of payment ng mga Pinoy, hindi pwede yung alisin ang cash. Tama po. Rems, good evening po, Tony Cabunyog. Rems, like Dan po, Jupiter Pluto, marhay na banggi po, Dr. Engineer Toto. IZ Rez Yesa, panalo na si Sara. Sin Kausing, ang nakikita ko panalo na kasi maraming depekto ang ginawa ng mga tarantado, mga crocodile farms sa mga tao sa the biggest crocodile farms. Emor Nibal, good evening po, Engineer Toto, Attorney Toto Kausing, watching. Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Toto, Engineer Toto Kabunyog, watching. Imelda Farah Sotenko, ang hirap manadisbar kayo dahil sa overpriced ng nakaupo. Tama po. So, Prime DA, kahit anong opinion natin, attorney, walang makapagawa lang kung gusto nila ma-impeach. Hindi yan korte, politika yan. Pag majority ay buboto na impeach na walang nakakapigil. Alex Ulin, good evening po, Doktor. Hindi to, Cowardly Brave, panalo na. Raul De Leon, Q Jr. Hoy, sino ba ang pinaglaban mo? Interes ba yan ng Boyang Pilipinas? So, kung anong interes ng pinaglaban, parehong partido, sabi ni BBM, interes ito ng laban ng Pilipinas. Sabi naman Duterte, itong interes ng Bayang Pilipinas. Pareho lang pala ng piklim ng interes. Ang sa atin dito po, Raul, interes ko anong totoo. Kahit hindi natin matanggap yan, kung yan ang totoo, wala tayong magagawa. Ganun lang po kasimple. Ibig sabihin, yung unang impeachment complaint, dapat yun ang sinampa nila, yung unang sinampa noong December 4. Wala na tayo sanang problema. Siyempre, i-argue naman ng mga magagaling kayo ang abogado ni Sara. One of the best lawyers in town yan. Fortune Narbasa Salazar. Si Philip Siegfried Fortune. Ang kanilang lead lawyer, kasama si Sheila Season, mukhang magaling na babae rin. At ang kasama si Digong Duterte, I just don't know kung ang papel nun. Hindi ako maniwala na magaling na abogado si si Attorney Rodrigo Rua Duterte. Tapos isa daw, magaling din daw yun, si Attorney Carpio, yung tatay ni Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. So, Art Miniature, Marhay Nabanggi, Rinaldo Policarpo, Conse Ray, good evening, Attorney, watching from home. Jobs Tios, D.
legislator sila, kailangan nila basahin ang articles of impeachment. Hindi pwede sabihin na alam na nila. Tama po kayo. Paano na pag-aralan kung last minute? Last minute nga tama po kayo. Report complete, tapos isang araw lang tinapos agad. So, Kit Samonte, Dr. Toto, ayos attire mo, bagay sa teryahan start sa campaign ng TODA. Sa TODA ka na lang magtumakbo. Ay, okay lang yun. Kahit ninalait mo ako, okay lang. Bog Sadam, umayong gabi, sir. Jan Lim, na pag-aralan nga daw, ibig sabihin, nabasa na. Bog Sadam, so malaki ang chance na ma-dismiss pala talaga ang impeachment kontra kay Sara dahil minadali at di binusisi. Tama po kayo. Romel Bingson, Dr. Engineer Toto, naimbang arbi, isa lang ibig sabihin yan. Kaya nagpirmahan ng mga, ibig sabihin, ay nakatanggap na sila ng 150 million na pangako. 50 million sa 25 million sa AKAP, 25 million sa AX at saka 100 million sa flood control projects. Ay nako. Kanino ko ba talaga kayo kampi? Kalbo, Neil Espero. Kakampi po ako sa katotohanan, Neil Espero. Hindi nga umabot sa Committee of Justice ang port complaint, di wala din sa due process. O tama po kasi inuutos ng konstitusyon na pag sigurado na na-veripikado, wala nang maraming tanong. Walang choice ang House of Representatives, kundi kalendaryo sa pag-usapan sa House of Representatives na may quorum at i-refer sa proper committee. Ang salita ng konstitusyon na ginamit ay proper, hindi Justice Committee. Proper committee. So anong proper committee? So the committee on the archiving. So pinraper, ibig sabihin, dinismiss nila yung kaso. Kapag dinismiss, kinilala na nila na reklamo yun. At dinismiss nga lang. Lagi mo na lang kinukontra ang mga, bakit ko naman hindi kontrahin, Niel? Mali-mali nga, Niel Kaya nga naggalit ako sa kanila kasi sinayang nila yung opportunity natin na makapagpa-impeach tayo. Problema niyan, maling-mali kayo mga idolo mo, mga mali-mali ginagawa So, di may umiipal dito na pinapakita ni Atty. Kausing ang tamang proseso kaysa naman sa sang-ayon siya. Ay, wala na akong magagawa dyan. Tatanggapin ko lang na talo ako dahil sa ginawa nilang kamalian. Di ba? Gusto ko ma-impeach. Anong problema natin yan? Ang problema natin po, kilalanin din natin sundin natin ang proseso na sinusulat sa ating konstitusyon. Kung walang konstitusyon, pwede magiging rule of the gun na lang tayo. Kung sino malakas, siya panalo. Kung sino maraming tao, siya panalo. Sabi naman ni Niel, sige Niel, okay naman Niel, maganda yung pinapalabas mong in-exercise mo yung talino mo. Hindi kaya kumapit ka rin sa mga, hindi pa ako nagkapera-pera, Niel. Marami po akong, sapat po ang pera ko para mabuhay. Hindi ko po kailangan ng pera kahit ninuman. At tapatin kita, Niel. Ito, ngayon ko lang i-disclose. May bata si Romualdez, kinausap ako, na tatanggapin ko siya, magiging Romualdez vlogger ako, kapalit ng pera. Hindi ko po tinanggap. Ito, marinig na ni Romualdez. Si Martin Romualdez po ang napakuha. Pero although hindi siya kumausap sa akin, iniisip ko na lang na siya ang nag-utos. Hindi naman lalapit sa akin yung taong yun kung hindi siya inutusan ni Romualdez. Ganun lang po yun. Yelitere, Esperi, wala po akong sama ng loob, Daniel. Don't worry. Relax. Tapos pinagmalaki mo pa na maaring makakuha kayo ng ideya sa... wala pa akong pakialam. Siyempre nakikinig din mga yan. Natural lang yan kung kayo nakinig sa akin na kahit ayaw mo sa akin, pasalamat ka ko sa'yo, nakinig ka. Diba? Thank you sir, so much, Neil Espere. Railroaded talaga yung port complaint. Sang araw lang tinapos. Dapat nga second complaint ang pinasa nila, ang pinirma nila. Hindi yung fourth complaint. Kaya kung fourth ay talagang, ikaw ba Neil, naniniwala ka, mababasa nila yon? Importante mabasa. Kung hindi na nabasa, pag inamin nila yan. Nako, alam mo ang gagawin pag akong abogada ni Sara? Number 1 po, ipatawag ko lahat ng congressman. Ipaupo, tanongin ko isa-isa. O ikaw, Michelle Gabinete, pumirma ka ba, congresswoman? Opo, pumirma ako. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano ang Article 1? Pag hindi mo masagot, hindi ka nakabasa. Ano ang Article 2? O kung hindi mo masagot, hindi ka nakabasa. Ano ang Article 3?
Anong Article 4? Kaya pisipitong article. Pag akong abogado niya ni Sara Duterte, ang tawag sa Cebuano yan, bugha, wasak. Wasak yan. Galong, dyan po ang mga abogado nagmamatter. Kung minsan tingin nyo wala ng panalo, pero nananalo, depende sa mga diskarte ng mga tanong. Pero sa totoo lang pag tinanong yan ang bawat isang congressman, hihingiin ko yun sa impeachment court na paupuin isa-isa. Isa-isa ko saan tatanungin. At pag matanong, sorry attorney, hindi ko na maalala. Ganun ang sagot mo. Ganun na po, Jail. Na kapag unsubs na nga, sige, wala namang problema, Neil Espere, mag-unsub ka. Huwag mo ipagmayabang yung mag-subscribe ka sa akin, kaya aayon ako sa opinion mo. No way. Marami akong subscribers dito nag-unsubscribe na sa akin. Hindi lang ikaw. Kasi ako namimilit ko anong tama at ang yun ang susundin ko. Hindi ko po susundin ang gusto nyo kung yan ang gusto nyo. Kung sa kita at sa tingin ko po ay hindi naaayon sa katotohanan. Yan na po ang aking isabi sa inyo. Kaya kung sino ang kakampi ko, yun ay kakampi ng katotohanan. Yung umalis po sa akin, pasensya ka na, Jill, ang tawag ko dyan ay kakampi ka ng mga hindi ayon sa katotohanan. Salamat po, Neil Espere, at least nanood ka rin. Sunny day, Neil Espere, they have read the contents thereof, malinaw na dapat binasa nila. Kaso, paano babasahin ang isang araw lang? Okay. Tapos, looks like your camera. Uy, ang camera ko na ano ba ito? Natanggal? Okay. Nawala ng camera ko, narinig nyo lang ako. Pero start ko. Ayun, nakita nyo na ako. Pasensya na kayo. Anyway, pa-out na rin tayo. So si Coward the Brave, nasa tama lang si Attorney Causing, hindi siya nagpe-fake news. Alis na nga lang kayo kung ayaw na sa tingin. Oo nga, wala namang problema po, Neil Espere. Pasalamat po ako sa iyo at least nakinig ka sa ngayon. At kahit mag-unsubscribe ka na po, welcome po. That is completely your right. And I may not like what you say against me, but I will defend to death your right to say it against me. Yan po ang prinsipyo na napag-aralan ko mula sa aral namin kay Voltaire, one of the greatest politicians. At siya pasa sa mga greatest philosopher politician, si Edmund Burke, nagsabi, it takes good men to do nothing for evil to triumph. Yun lang. Kaya dapat magsagawa tayo mga good men, magsalita tayo. Imor ni Bali, mukhang hindi ako isasama sa pagka-senatorial lineup eh. Okay, Love TV Patrol, Mary Ann Pitalver. Diyos ko, ito na naman ang mga fake news. Tama na, maawa na kayo sa bansa. Binuto ng 2 beses ang Duterte, never ever again. Sino bang fake news, Mary Ann? Pwede mong identify ang fake news kung anong klaseng fake news. Kasi unfair naman yan, sweeping, ano tawag niyan? Conclusion, sweeping conclusion ka lang. Hindi naman totoo yan, di ba? So, ganun lang po yan, ang ibig sabihin yan. At maging fair naman tayo sa mga kapwa natin. Kung sinabi mo fake news, ang fake news sa DDS ay hindi fake news sa BBM. Ang BBM, sinabi niya fake news sa Duterte, hindi daw fake news sa kanila. O kagaya nung sabihin ni BBM na pinabili lang ng suka yung kalaban, hindi niya alam, ang kasama niyang senador ay nag-advertise pa nga ng dato puti na suka, si Manny Pacquiao. At sa totoo lang, Mary Ann Pitalver, lahat po ng kandidato ni BBM sa pagkasenador, puro DDS yan nung araw. Kaya paano mo sila paniniwalaan na mga puro sila traidor? Lahat sila, lahatin mo na yan.
O mamaya, mag-ano lang ako para sa mga ghost students. Pagtapos ito, magpahinga lang ako 30 minutes at ilabas ko naman ngayon ang bago sa ghost students sa ALSA Pangasinan. Tapos, hala, expose yan ito sa totoo pala. Tambi Vloggers. Yes, totoo pong Tambi Vloggers. Nirecruit po ako pero hindi ko tinanggap. Hala, tapos Jeff Mata pumirma lang dahil sa pera. Tama po yan. Sunny Day, di ba yun naman ang ginawa nila yung 2022 elections? Nag-hire ng maraming trolls. O nga, kasama si Duterte at si Marcos, si BBM noon sa pagluloko sa Pilipino. Pamamagitan ng trolls nila. So maniniwala ka dyan, Mary Ann Pitalver? I just don't know why. So Roquette, maayong gabi diha sa Cebu. Do not mind the buzzer. Okay lang po. Even buzzer sila, they have the right to speak sa aking programa. Richard Hamura, attorney, sana masama ka sa list of candidates. Sana nga. Raket, hello. Tapos D, Raket, cowardly brave, tama, Mr. D. Brown out, brown out ba? Sana D. Bugs Adam, nawala. Ito na, meron na. Raket, Jupiter, Pluto, natanggal lang ang kamera o nagbalik na po. Pero narinig namin paano nagpe-fake news si Atty. Kausing kasi official documents official documents pinakikita ko. Kate Samonte, attorney, ayaw kanila sa Senate. Kaya sa Utoda, Ortanod, ito si Kate Samonte, natatawan lang ako sa inyo sa pagmamaliit mo sa akin. Okay lang yun. At least may pagtatawanan ako. Imornibal, si Castro na lang po at Espiritu Senador ko. Hindi magpa-final ako, magbigay ko ng sa inyo suggestion kung sino. So, yan lang mo po at magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat-lahat naman kumakampi sa katotohanan. Magandang gabi po.